Sa Ontario, higit 5 buwan matapos ang sunog sa isang residential building sa lugar. Ang ilang residente di pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Sa ulat ni Teresa Redula, ang isang Pilipinong apektado nananawagan ng kalinawan sa mga susunod na hakbang. Mula Nobyembre 2025, naging sentro sa headlines sa Toronto ang residential building na ito dahil sa dalawang sunog na itinuturing ng otoridad bilang ilan sa mga pinakakomplikadong kanilang tinugunan. At habang marami sa mga residente ang nakabalik na sa kanilang unit, may ilan pa ring hindi pa rin nakakauwi matapos ang 5 buwan. Sa halip na sa sariling bahay, sa hotel na ito sa North York gumigising sa nakalipas na 5 buwan si Suzy San Juan. This is my workstation and eat station. See how much space I have here? It's not normal actually because you have to cook in the microwave, just eggs. That's all I can cook there. Isa siya sa mga residente ng 21 Overlea Boulevard at 11 Thorncliffe Park Drive, kung saan unang sumilab ang sunog noong 2025 na tumagal ng halos 3 linggo. Naging mahirap ang pag-apula rito dahil ang material na dahan-dahang nasusunog nasa pagitan ng mga concrete wall na mayroon lamang luwang na 2 pulgada. Nakabalik na mostly ang mga owners or tenants. Pero kami, 20 kami kasi nandun kami sa linya ng sunog talaga. Ang unit ko, it's really in that wall na may sunog. Nang maapula ang apoy noong Disyembre, inilabas ng City of Toronto ang 2 building permits para sa remedial work nang maiwasan itong mangyaring muli. Kabilang dito ang pagtanggal ng combustible insulation at pag-fill ng gap gamit ang fire-stopping material. Pero dahil daw sa trabahong iyon, hindi sadyang nagkaroon ng spark na nagresulta sa ikalawang sunog sa pagitan ng mga gusali ngayong Mayo. Nagulat ako, natakot na naman ako. Sabi ko, bakit ganun? May sunog na naman. Sa pahayag ng City of Toronto sa Omni News, matapos ang sunog noong 2025, naglaan ang syudad ng emergency supports kabilang ang temporary accommodations at pagkain sa eligible residents. Patuloy daw nakikipag-ugnayan ang city staff sa inhinyero ng property manager para masigurong ligtas ang mga susunod na hakbang. Sinubukan din ng Omni News na kuna ng pahayag ang kasalukuyang property manager ng apartment, pero hindi sila tumugon bago ang broadcast deadline. Abandoned, and it's really frustrating and helpless. Patuloy daw niyang inaabangan ng mga update kung kailan makakabalik sa sariling tahanan, bagamat hatiri ng pakiramdam tungkol dito. I'm also excited to see, like when it's renovated, right? But actually, I still don't feel safe, even though they will say that, oh, it's air control safe and environmentally safe. Give us an update on what's going on, right? So we know where do we stand. Teresa Redula, Omni News, Toronto.